What do you think of the timing on the eve of the special session? And mukha ba may kinabukasan itong ganitong petition? Well, realistically, tingin ko, kung seryoso talaga sila na pupunta sa Supreme Court para mapigilan yung special session bukas, dapat mas maaga nila final. Medyo wala ka na binibigay na oras sa Korte Suprema kung ipa-file mo the day before. Diba? Yun yung tingin kong malinaw doon. Pero kung ang intensyon ay gagamitin nilang dahilan somehow itong pag-file ng kaso para bulabugin yung special session bukas, ibang usapan yun. Ano argument? Na merong pending, may pending petition? Oo. Diba? Kasi although ito yan, humingi sila doon sa petisyon ng issuance ng status quo ante-order. Basically, pigilin ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagkapalit ng liderato ng Senado. Okay, pero obviously wala namang lumabas na ganung order as of today, and duda ako kung merong mailalabas yan bukas. Pero ako pupusta ako. Tatayo bukas si Alan Peter Cayetano kung pupunta siya at sasabihin niyang, considering na meron kaming final na ganitong dapat respect for the courts. Diba? Itigil muna natin ang anumang effort para pagbotohan itong issue na ito. Kasi obviously, special session pinatawag supposedly para sa mga pagkapasa ng mga iba't ibang mga urgent legislation. Pero ini-expect naman at mukhang alam naman ng lahat na ang isang magiging priority o isa talagang tututukan sa special session na ito ay yung pagkakaroon ng botohan para sa bagong Senate President. Ngayong meron ng malinaw na at least 13 votes na susuporta kay Senator Win Gatchalian. So, yun ang malamang tatayuan na naman ni Alan Peter Cayetano para ipigilin. Pero kung ganun man yung mangyari, so mukhang papunta na naman yan sa at least pag-delay. Actually, baka ma-paralyze na naman yung session bukas, magkakaroon ng aksaya ng oras. Ba't pa nag-special session kung papahabain dahil sa issue na yan? On the other hand, kung hindi naman sila sisipot at merong clear na 13 itong grupo ni Gatchalian at mukhang meron na sila, hindi ganun din. Irrelevant na itong grupo ni Alan Peter Cayetano. Either way, yung first option, mas magiging magulo lang. Pero I think, dire-diretso na yan Diba? Magkakaroon ng Senate President at magagawa nila yung trabaho nila. At this point naman kasi, klaro na nawala ng numero si Alan Peter. In fact, ilang linggo nang klaro na walang numero si Alan Peter. Nung hindi na sila nagpupunta, nung nagbo-boycott na sila mismo, na silang majority, klaro na nawala silang numero pero alam mo naman yung mga yan ilang linggo nang pinagpipilitan pa rin yung kanyang posisyon o yung kanyang pananatili sa posisyon. At diba, hindi ako magugulat na bukas, magdadrama na naman yan. Mag-raise ng issue ng dapat respetuhin ng korte, respetuhin ng konstitusyon. Nasa na ang dignidad at independence ng Senado. Yan naman ang mga ganyan. At ang gagawin niyang peg, itong impeachment, itong kaso na pinalila sa Supreme Court. Pero kung magkaroon na ng 13 bukas, mag-elect ng Senate President, yun na yun Ano pang exiborente? Yun na yun. Ingay na lang yun. Although, ito ako nga, given na malamang sa malamang, magkakaroon na ng 13 votes bukas para ihalal si Senator Win Gatchalian bilang full-fledged Senate President, hindi na lang acting Senate President. Yung aspeto na hinihingi nilang baliktarin pa yung nakaraan, wala na yun. Moot na yun So malamang, yung part na yun, i-dismiss ng Korte Suprema. Pero nung binasa ko yung petisyon, parang tingin ko hindi lang yun yung kanilang hinahabol Ang haba ng diskusyon tungkol doon sa vote thresholds na kailangang maabot para sa mga specific powers na binigay sa Senado under the Constitution. So obviously impeachment, sinama nila. Sinama nila yung mga declaration of war, mga ganyan-ganyan, kung ano-ano. So may mahabang argumento sila na sinasabi nilang hindi pwedeng ibaba yung mga absolute thresholds na ito. Yung 2/3 for example, laging 16 yan unless tanggalin mo yung mga senador.
Kasi nitong mga nakaraang araw, 'di ba, may mga umiikot na ibang teorya. Narinig kong binanggit ni Congresswoman Jinky Luistro na pag may mga senador na hindi makakadalo, hindi dapat sila bilangin. At obviously, concern yun nitong petisyon nila, final nila Alan Cayetano. Kasi isa sa mga ni-raise sila yun eh. At nagulat ako dahil hindi naman yun kailangang gawa ng ruling kung ang hinihingi lang nila ay i-invalidate yung session nung 12 na dineclare all seats vacant at hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. So ako, baka ang habol nila ay bigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na mag-rule on that. Parang advisory opinion yung hinihingi para ma-preempt ang anumang diskusyon na maaaring mangyari sa impeachment court tungkol doon sa vote threshold na kailangan para dito. May isa ako naisip na. What do you think? Si Attorney Barre, eksperto dito. No? Naisip ko lang, 16 ang kailangan para mag-convict sa isang impeachment trial. Paano kung let's say siyam. One reason or another, siguro iba nakulong, preventively suspended, iba nagtatago, iba bigla nagkasakit, iba bigla nag-abroad, nawala sa coercive jurisdiction ng ng Senado. Ibig sabihin ba nun, safe na yung impeach official? Kasi less than 16 eh. Yun nga eh. Ang conventional o ang conservative na pananaw dyan, dahil ang sinasabi ng ating konstitusyon, 2/3 of all members, kung hindi ka pa officially tinatanggal, kahit na hindi ka dumadalo, kahit na nagtatago ka, kahit arestado ka, kahit abroad ka, 16 pa rin. At tingin ko, yun yung conservative view. Diba? At aminin ko naman na meron naman meron naman textual basis kasi sinabi naman all. Diba? Pero recently nga, may ilang mga eksperto, kasama na si Justice Carpio, kasama si Professor Carlo Cruz, na nabasa ko ding naglabas ng kanyang pahayag tungkol dito, na sinasabi nila na pwedeng mag-create yan ng isang impractical o untenable na situation eh. Hindi naman mukhang hindi naisip ever ng Constitutional Commission ng 1986 na aabot yung panahon na ganito kadaming senador posibleng hindi makapag-participate dahil arestado, may kaso, nagtatago, may warrant, ano ba yun? Medyo unusual times eh. So ang posisyon nila, hindi ba dapat mag-adjust tayo pag gano'n? Kasi otherwise, mapaparalyze ang Senado na gawin, hindi lang itong sa impeachment. Nagkataon lang na impeachment na nakasalang ito. Pero madaming ibang mga kapangyarihan na binigay sa Senado. Halimbawa, approval ng treaty. Okay. Na nag-require ng certain vote thresholds. Yung iba, majority. Yung iba, 2/3 vote. Declaration ng martial law, mga ganyan, yung mga review ng martial law, yung binigay ko kanina, deklarasyon ng gera, diba? At war ang Pilipinas. Paano kung meron ng ganito, nangyari ang ganyan? Ibig sabihin, hindi na nila magagawa yun? Na lang tayo. Kasi nga, so may point. Pero tingin ko, yan, medyo novel na interpretasyon at kailangang dumaan pa sa isang mahabang diskusyon. Pero tingin ko, ito na yun eh. Kasi nandun na tayo sa panahon na yun eh. Hindi natin in-imagine ever dati na aabot tayo sa punto na gaya nga ng binagit mo, baka magkaroon ng siyam na senador na hindi makakapag-participate dahil may mga kung ano-anong kasong hinaharap o nagtatago. Pero nandun na tayo eh. So baka nga dapat pag-usapan na. At tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit inuunahan nila Alan Cayetano sa Supreme Court. Parang nagulat ako ang haba ng diskusyon dun sa kanilang 97-page petition tungkol dun. When hindi yun specifically or directly necessary para i-resolve yung kanilang issue na validity lang naman nung naging Senate session nung last day, di ba? Nung bago nag-recess.
Kaya iniisip ko very complicated kasi yung mga examples na binanggit niyo, attorney, pero kasi nangyari 'to sa mga botohan sa mga panukalang batas, 'di ba? Yung iba 'pag ayaw bumoto ng no, hindi na papasok. Biglang magsi-CR, Tama. 'di ba? Biglang nawala sa attendance. Papaano kung gawin ito ng kunwari senator judge, uma-attend naman sa trial, pero pagdating ng botohan biglang nagkasakit, biglang nag-abroad, biglang nagkaroon ng emergency. So hindi siya nakapag-cast ng Mm. vote. Papaano kung nagkasabay-sabay? So bumaba na. Hindi na aabot yung 16, hindi ba? So, yan yung mga complications na dapat na hindi naman siguro na-foresee nung ginagawa itong patakaran na ito, hindi ba? Oo, ako kaya tingin ko nga ito na yung punto, ito na yung panahon para at the very least pag-usapan. Dahil ang magkatunggali dito, yung literal na interpretasyon nung nakasulat sa ating konstitusyon at paano mo i-interpret yung constitution na nag-remain pa rin siyang relevant at functional kahit na Oo. magkaroon yung ganitong klaseng mga bagay-bagay. And ako, naintindihan ko, merong logic, di ba, na ang gusto nating interpretasyon ng konstitusyon, yung mag-a-allow pa rin na mag-function yung ating institutions kahit sa gitna ng ganitong klaseng kaguluhan.